Praise God. And so maging po ito, nais ko pong magsalita sa isang paksa na hindi natin madalas na naririnig or hindi ito halos na ipapangaral sa ibang mga pulpito na kung saan ito po ay isang subject na napakahalaga para sa bawat isa sa atin. And I believe that the time has come now na ito po ay ating lubos na maunawaan na atin po mai-discuss ang patungkol sa the resurrection of the dead or the raising of human beings from the dead. Okay? So ito po yung pagbangon, yung muling pagkabuhay na muli. So, ang resurrection, the resurrection of our physical body from its place of burial is taught in both the Old Testament and the New Testament. Kasi po, karaniwan sa mga tao kapag sila'y namatay, lalo na kapag wala sila kay Kristo, ay marami pong nagsasabi na hindi nila alam kung saan sila o kung sila ay ligtas. Kaya napakahalaga po na malaman natin ang patungkol sa pagbangon muli sa mga patay. Dahil kumisan, yung iba naman, hindi sila naniniwala na may muling pagkabuhay na muli. But there is a resurrection, a raising of human beings from the dead. No? Ito po ini-emphasize ko dahil ito yung napakahalagang topic sa Biblia. It is being taught in the Old Testament and in the New Testament na kung saan mula sa kinalilibingan ng ating katawan, tayo muling babangon mula sa mga patay. At napakalinaw po na sinasabi sa Biblia na the righteous shall be raised in their body to eternal life in God's kingdom, and the wicked shall be raised in their body in shame and judgment. That is in Daniel chapter 12, verse 2. Nang sabi niya po dito, many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting, and some to shame and everlasting contempt and abhorrence or disgrace. So, marami po, sabi niya dito na marami sa panahon na yon na ibabangon ng Diyos mula sa mga patay, ang mga matuwid, sa buhay na walang hanggan, na kung saan ay kalwalhatian, at ang mga masama ay sa buhay na kaparusahan, to everlasting shame and dishonor. So, hindi po natin naisip na meron pa rin discount namin yung shame na mararanasan ang mga tao na kapag sila'y binuhay na muli ng Diyos, we don't realize it, na sabi nga ni Daniel, babangon tayo, babangon ang mga patay, dalawang klase ang kanilang mararanasan. So, everlasting joy in the presence of the Lord, or everlasting disgrace and shame. So, napakalinaw po. Kaya nga ang salitang resurrection, it came from the Greek word anastasis, to be raised to life again or coming back to life, to stand on our feet before the Lord. Muli tayong tatayo. Hindi po ko nakahigaan na sa lupa na siyempre matutunaw na yung kabaong na yun, maagnas na yung katawan, and yet, sabi nga ng salita ng Diyos, aharap tayo. We will stand on our feet before the Lord. Kaya kailangan po natin dito nga pakaliliin sa ating puso. Ang topic po na ito ay napakahalaga na dapat nating paghandaan. Ang paghahanda ay hindi lamang para paiwasan ng tribulation, hindi po yun. Paghahanda kung paano tayo aharap. What kind of resurrection body will we possess? Kasi iba-iba po ang klase ng katawan na matatanggap ng tao. Hindi
pareho. At ang lahat ng ating ginagawa, our behavior, our present behavior will affect our resurrected body. Kaya kung tayo po naghasit na mabuti, tayo po ay namumunga sa bunga ng banal na Espiritu, I believe, tatanggap tayo ng maluwagating katawan, katulad ng katawan ng ating Panginoong Kristo. Subalit kung naghasit tayo sa kasamaan at nanatili tayo sa ating sariling buhay, na yung ating behavior ay ganun pa rin po na hindi tayo nagbabago. So, pagharap natin, pagtayo natin, there is shame and dishonor. No? Kaya iwasan po natin yung mailagay tayo sa kahihiyan at mapahiya tayo sa harap ng Diyos. Okay. At ang Biblia ay malinaw at ang nais ko pong gawin malinaw lalo pa sa araw nito sa topic po ng resurrection ay ang patungkol sa kahalagaan nito na hindi lamang tayo basta na maibangon mula sa mga patay at kung kailan tayo dapat na mag-resurrect. Kailan? Kasi hindi po sabay-sabay ang resurrection ng tao. There are two kinds of resurrection at itatanggihan po natin yan along the way. Dalawang na may mauuna at may mahuhuli. Pero yung po mauuna, yun po yung naging karapat-dapat sa first resurrection. Kaya nga, first resurrection. It was mentioned in Revelation 20, and hindi na po ninyo muna buksan ang inyong mga Bible. Just take note of them, and then ito po'y pag-aralan natin sa ating mga bahay. Kasi mahirap po sa atin, after natin marinig, hindi na tayo nagbabasa. Paano po natin? Kasi mga bypassing lang po ang mga verses na sinasabi namin. It's better to read the whole chapter or the whole book of Revelation. Amen. So mas maganda po, basahin natin ang book of Revelation. At dito nakasulat sa last portion ng Revelation, so last chapters 20, 21, and 22, kung ano po yung mangyayari sa hinaharap natin. So, Luke 20, verses 35 and 36, kinuha ko po yung iba't ibang translation para nang sa ganon ay lalo pang mas maliwanag sa atin. Luke 20, verses 35 and 36, unahin ko muna dito sa Passion Translation. But those who are worthy of the resurrection from the dead into glory. So, napakaganda po, no? Hindi resurrection from the dead into shame. But resurrection, those who are worthy of the resurrection from the dead into glory become immortal. Like the angels. Pero hindi po tayo angels. Katulad lang, sabi niya. Like the angels who never die nor marry. When the dead come to life again, they will be sons of God's life, the sons of the resurrection. That is the Passion Translation. And then, dito naman po sa Amplified Version. But those who are considered worthy to gain that other world, ang kabilang mundo, sabi niya, who are worthy to gain that other world and that future age. So, hindi lamang po ang mundo, yung ibang mundo na kapag namatay tayo, there's another world, and then the next age na sinasabi niya, future age, hindi lang po ito ang panahon. And that future age and to attain to the resurrection from the dead, neither marry nor are given in marriage, for they cannot die again. So kapag nabuhay na muli, they cannot die again, but they are angel-like and equal to angels, and being sons of and sharers in the resurrection
They are sons of God. Okay, basahin ko po sa Tagalog. Para lalo pong lumilinaw sa ating pusong isip na hindi natin ito mamiss, hindi po tayo malugi kung ano yung maaagdatnan natin sa ating in the other world, in the future age, hindi po tayo malulugi dahil ito po'y pagsusumikapan natin. Sabi nga ni Paul, attaining to it. Nagsusumikap siya. If by any means I might attain to the resurrection from among the dead. Okay? There's a difference between from among the dead and the resurrection of the dead. Yung po from among the dead, ang ibig sabihin, mauuna tayo doon sa lahat ng mga namatay. And then yung resurrection of the dead, yun po yung lahat na pagkatapos ng 1,000 years, sila ngayon ay magre-resurrect. Amen? So I pray to God na it will be clear to us, clear as crystal, at magkaroon po tayo ng desire sa puso natin na abutin natin ang first resurrection nito. Amen. Huwag nating hayaan na masayang lamang yung ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Sabi niya, datapwat ang mga itinuring karapat-dapat. So, kailangan po tayo maging karapat-dapat sa first resurrection. Hindi po siya katulad sa second resurrection. You don't need to attain it. Hindi ka na kailangan karapat-dapat. Whether we like it or not, ng isang tao, ibabangon siya muli. Pero ito, sabi niya, ang mga itinuring aoinaring karapat-dapat magkamit ng sanlibutang yaon. Yung mundo na yun, sabi niya, at ng pagkabuhay na maguli sa mga patay, ay hindi na mag-aasawa at pag-aasawahin. And then, verse 36, sapagkat hindi na sila maaaring mamatay pa, sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel, at sila'y mga anak ng Diyos, palibhasa'y mga anak ng pagkabuhay na muli. So ito yung ating maririt sa walang hanggan. Ito yung ating itinatanim na buhay. Kung ito ay kay Kristo, aani tayo mismo ng kapuspusan ni Kristo. Kung ito ay kadiliman, kasamaan, aani tayo ng kapahamakan, ng distraction. Hello? So, mapapansin po natin yung binanggit natin, those who are considered worthy of taking part in the age to come and the resurrection from the dead. Ano ba? Saan tayo magiging worthy pa? Ano ba yung dapat na maging worthy tayo? Na maging bahagi tayo ng age to come and the resurrection from the dead. These two are synonymous. No? Pareho lang po ito in the sense na at the resurrection of the dead, there will be the age to come. The moment na naibangon tayo muli sa mga patay, papasok na sa age ngayon. Kaya nga, tinatawag dito, sa kasalukuyan ngayon, the age to come. Pag nangyari na yun, tumating na yung panahon na yun, this is already the age. Hello? So pareho lang po, synonymous ang dalawang ito. So, alam natin, naniniwala tayo that we are living now in an age that is called the church age. Kaya pansinin po natin, nasa church age pa tayo hanggang ngayon, kaya patuloy pa tayong pinakikitubuhan ng Diyos. Patuloy pa rin ang mga pagsubok, ang iba't ibang uri ng mga problema, mga troubles in life na ating pinagdadaanan. At kasi po, tayo ngayon sa ating kapanahunan ay nasa church age pa tayo. But we believe that this age will come to an end. Hindi tayo mananatili sa church age na ito. At alam natin kung sino ang ruler ng panahong ito. Satan is the ruler, no,
of this age, but his time of rule is coming to an end also. Hindi pwedeng manatili siya. Hindi pwedeng siya yung palagi na nag-rule sa mundong ito. Ruler dahil siya ang sinusunod halos lahat ng mga tao. Bagamat tumatawag tayo sa Diyos, we know that there is God and there is only one God, and we call His name Jesus. No? We call on the name of the Lord Jesus Christ na siyang tayong tagapagligtas ng bawat isa sa atin. And yet, nananatili pa rin, nangyayari pa rin namin na ang ruler sa panahon ito dahil mas higit na sinusunod ng mga tao si Satan kesa sa ating Panginoon Kristo. But hindi yun mananatili. It will come to an end. Amen. At bukod doon, He will be judged. Hatulan ng Diyos is going to be judged, and His system of government will be judged. So alam po natin, maraming klase ng pamamahala na itayo. Iba't iba. At ang mga namumuno ay mga mostly, mga wicked leaders or rulers na kung saan ang lahat ng sistema din ito ay ahatulan ng Diyos. Kaya hindi po tayo dapat mag-alala. Kahit hindi man po mabigyan ng tamang justisya ang mga namumuno na hindi namuno ng ayon sa dapat nilang gawin at sila ay namuno ayon sa mga sariling kapakanan. Wicked leaders, ika nga, they will be judged. Kaya wala pong makakalusot sa Diyos. Walang pwedeng makapagtago sa Diyos. Pati lahat ng mga sistema ng gobyerno na tinayo ng tao dahil sa pamumuno ni Satan. Kaya, at the same time, God is giving this opportunity for us to attain na maging karapat-dapat naman tayo na makatanggap na mapabilang tayo in the next stage of the kingdom age. Kasi after the church age, it will be the kingdom age, which is the millennial age. 1,000 years, ano? The age when the Lord Jesus will rule the earth for 1,000 years. So, binigyan ko lang po kayo ng pasada doon na ano mangyayari sa 1,000 years pag napasama tayo doon sa first resurrection. That's why we must be worthy to attain the first resurrection and the age to come. Kasi after resurrection, start the age to come. 1,000 years. Amen. Okay, so ngayon, how come nakikita pa rin natin mismo sa iglesia ng ating Panginoon na mayroong problema? Do you believe that God has a problem with us? Kung tutusin, as God, wala siyang problema. Sa sarili niya, wala siyang problema. Tayo lang ang nagbibigay ng problema sa Diyos. Amen. Every time we disobey His will, we are God's problem. At dahil din sa mga bagay na kung saan kahit sa mga pagtuturo ng salita ng Diyos na sa halip na mabigyan ng emphasis ang mga bagay na mahalaga, ay ito ay nai-focus sa ibang issue na kapag na-twist ito, kapag hindi yun ang naging focus, mag-iiba din ang focus na ating aabutin. Kasi that is the way Satan na nag-manipulate siya, kumbaga ay pati mga ibang mga nagtuturo ng salita ng Diyos, ang kanilang na-emphasize ay ang lagi, it's about, I'll use the word rapture now, okay? But it's not in the Bible. The word rapture itself is not in the Bible, but it's in 1 Thessalonians 4:16, yung catching up, yung pag-agaw. Hindi siya rapture, kundi pag-agaw. Mula dito sa earth,
to the air, no? Mula sa earth into the air, sa ipapawid, aagawin, kukunin ng Diyos yung kanyang mga pinili na nakita niya na karapat-dapat na mapabilang sa unang pagbangon mula sa mga patay. Na sa Greek word is harpazo. Harpazo. No? Na kaya nga, masyadong nabigyang diin ang so-called rapture of the believers, and it has greatly confused and obstructed the hope and goal of salvation. Diba ang sabi ng Biblia, ang pinakapag-asa ng natin na naligtas, ng ating kaligtasan ay ang pagbangon mula sa mga patay. That is the hope of Christianity, is the resurrection from the dead. Pero ang nabigyang tiin na naging sentro, lalo na ngayon na nangyayari na ang mga mahirap na sitwasyon, nangyayari na ang mga tanda na kung saan sa biblical prophecy, nakikita na natin how these are being fulfilled. Unti-unti nang nagaganap, yung iba naganap na, at magaganap pa sa ating kapanahunan na ang biglang pagbabago sa mundo na minsan ay kinabibigla ng lahat. Subalit tayo na umaasa, naniniwala na nakakaalam, hindi sinasabi umaasa lang, nasa may umaasa na hintayin natin itong panahon kahirapan, kundi yung tayo na nakakaalam dahil sinalin natin ito ng ating Panginoon Jesucristo, alam natin kung saan nakatuon ang ating pag-asa at layunin sa lahat ng ating ginagawa habang tayo nabubuhay araw-araw dito sa lupang ito. Amen! So tayo nga po nagkaroon ng mas higit na emphasis on the rapture. Totoo naman po na may pag-agaw. Totoo naman po na may catching we will be caught up to meet the Lord in the air. That is in 1 Thessalonians, no? Chapter 4. Pero hindi ito, this is not the central hope and goal of Christianity. Kaya, kapag ang na-emphasize sa rapture, ang mafo-focus lang sa tao ay ang pag-angat, the lifting of the saints from the earth to the air. Yun lang po ma-emphasize kapag puro rapture ang naririnig natin. Rapture na. Yan po madalas ang naririnig natin, lalo't nangyayari na talaga yung mga iba't ibang tanda. Agad-agad, rapture. Yun po yung naging emphasis ngayon. But then, meron pong nangyari. Nung si Jesus, this is what is this? Sequence of event na nangyari nung nabuhay muli si Jesus Christ. So, pansinin po natin kung saan tayo dapat nakatuon, doon ba sa rapture o sa resurrection of the dead. So, there were 40 days between the resurrection of the Lord Jesus and His ascension to the Father. So, after na mag-resurrect si Jesus, nung siya mismo ay nabuhay muli sa mga patay, mula sa mga patay, there is an interval of 40 days na nag-stay muna siya dito sa earth. Kaya after that, at dahil doon nakita siya ng kanyang mga alagad, kaya halos hindi siya makilala ng dalawang lalaki na naglalakad sa road to Emmaus. Hindi nila alam na si Jesus na pala ang kanilang kausap dahil nag-iba na siya ng itsura after resurrection. Nabalitaan nila nangyari na nawawala yung kanyang bangkay na maraming hanga-hangang, hindi ko na po yung tatalagdarin. May mga nagsabing ninakaw ang kanyang bangkay, pero that is not true dahil siya'y bumangon mula sa mga patay. Kaya wala na yung bangkay. Amen? Kasi kung nanatili siyang patay, oo nga naman, wala na tayong pag-asa. That's why the hope of Christianity, the central hope of Christianity is resurrection.
especially the resurrection of our Lord Jesus Christ, na tayo din, kung siya'y bumangon mula sa mga patay, tayo man ay babangon mula sa mga patay. Pero babangon tayo sa ibang katawan. With a different body. Hindi na katulad ng ating katawan. Kaya, wow. Kaya, yung pong iba, pag sinabi mong kamatayan, takot na takot. Or kapag may namatayan, alam po ninyo, madalas nakakakita ako ng magsingit lang po, side step, sana hindi ko makalimutan yung mismong tactic ko kung saan na ako, yung interval of 40 days. Okay, I was able to watch many times yung mga may biglang namatay sa pamilya. Yung, alam niyo ba, yung agulgol nila, halos mamatay sila, halos kumpwede lang, huwag titigil na ang mundo sa kanila, yung iyak nila talagang they are weeping. So, yung, alam niyo po, I don't know, nung namatay po yung father ko, at that time na siya nakaburol, wala po kung, alam ko, ligtas siya. Hindi ko po magawang umiyak at that time. Hindi ko po gawa-gawa, akala nila, hindi ko maalam father ko, yung mga nakakakita sa akin noon, siguro parang wala sa kanya. Hindi po eh. Kasi alam ko, lumipat lang siya. At there will be a day of reunion with our loved ones. Amen. Nga lang, hindi natin, although hindi natin pwede mag-iyak kung pare-pareho tayo na naabot sa ating resurrection body. But the point is, as long na we know na ang tao ay ligtas, magaman malungkot man tayo, huwag po yung ating kaluluwa lagi na, alam po ninyo, it's still, karaniwan sa atin, yung nakita ko po ng mga eksena na namatay na gumagano'n sila sa kapao, naglulupasay sila, huwag po sana tayong maging gano'n. Kasi in the first place, wala na rin po yung may dadagdag sa mga namatay. Kaya maging kalmante lang po tayo. It will not add anything anymore to the dead person. Lalo na ang Kristiyano tayo, mas sigit tayong kakitaan ng tibay na we can encourage others. Dahil si Paul mismo, ito yung kanyang comfort because there is a resurrection from the dead. There is a hope na muli natin silang makikita pagdating ng panahon na yun. Na tayo man, na tayo ibabangon ng Diyos mula sa mga patay kung namatay na rin tayo. Or, kapag buhay pa, hindi na tayo mamamatay. Subalit, mababago lamang yung ating katawang lupa. Amen. So, it's a comfort from Paul na naisulat niya na pagamat there is grieving, pero huwag naman po tayo masyadong emotional. Hello? Okay. So, yun nga. Yung bakit mas mahalaga na topic or ma-emphasize ang teaching about resurrection from rapture teaching. Because naniniwala pa rin tayo kung gamitin man natin yung word ngayon na rapture, quote and quote, ay totoo namang meron. But before that, dahil si Jesus mismo, there is an interval of 40 days on the earth before He ascended to the Father. Amen. So, yamang at ang ating pagbangon mula sa patay, it will be patterned after our Lord Jesus Christ. Alam natin, ganun din ang pattern na kapag tayo ay nabuhay na muli, kapag narinig natin ang tunog ng trumpeta ng Diyos, the last trump, or the last trumpet of God, sila na worthy, those who are worthy to attain the first resurrection, will rise from their grave. Hello? And then after that, the same way, the same thing with Jesus, there will be an interval of 40 days before we ascend to meet the Lord in the air. Amen. Nagiging malinaw po ba? Hindi yung pagdulot ng trompeta na, kasi
resurrection na. Zoom, zoom, zoom. Instant. Sabi nga ng Biblia, as He is, so are we. Kung ano siya. So kung siya'y nag-resurrect, magre-resurrect din tayo. Kung siya ay nanatili sa lupa for 40 days, I believe we will also stay or remain on the earth for 40 days. But then, the thing is, hindi tayo dapat matakot na mag-stay kung nandito man ang kahirapan. Hello? Anyway, bago yun, pag-alis ng mga pinili ng Diyos, those who have attained the first resurrection, then come the great, great tribulation. As of now, tribulation po ang nangyayari. But yung tinatawag na great, great tribulation, it will be after our ascension. Amen. Is there anything that clear to you? So pag nabangon ka mula sa mga patay, we will still stay. Siguro, I believe yun yung panahon na, di ba, nag-reconcile si Jesus, nakipag-reconcile si Jesus kay Peter, kasi si Peter, dinina niya si Jesus. So sinabi niya, minention niya si Peter. Tsaka, di ba, dahil alam niya, nung i-deny siya ni Peter, umalis na siya. I mean, nagtago na si Peter, so hindi sila nagkaroon ng chance. Kaya, I believe, kung meron mang papong bagay na kailangan gawin ng Diyos, I believe so na yun din ang nangyayari sa atin. Kaya, yung focus natin yun sa resurrection. Okay? Yung focus natin, hindi about rapture but resurrection. Dahil kapag nag-resurrect ka, one thing sure, manarapture ka talaga. You will be caught up to meet the Lord in the air once na nag-resurrect ka. Kaya kapag hindi ka nag-resurrect, kahit anong gawin mo pag-angat, hindi ka aangat mula sa mga patay. Kaya buhay ka man o patay na. Kung buhay ka ba, hindi ka aangat na lulundag. Kaya yun ay mangyayari. Dahil nagbago na yung ating katawan. Nagkaroon na tayo ng resurrected body. Amen. That's why, nais ng Diyos na tumingin tayo sa ating resurrection, na tingnan natin ang ating resurrection to the fullness of incorruptible life in the presence of Jesus being our hope and goal. Yan ang lagi nating tingnan na nais ng Diyos na yung resurrection natin, makita na natin yung kapuspusan ng kanyang incorruptible life, yung hindi masisira, hindi mamamatay na buhay niya. The fullness of incorruptible life in the presence of Jesus as being our goal and central focus. Amen. It is our hope. Hindi po yung it's not our being caught up from the earth to the air. Hindi po bigla yun. After na mag-resurrect tayo, saka magyayari yun. Hindi rin po instant na kapag sinasabi nilang rapture, eternal residence in heaven. Because we will still meet the Lord in the air. Hindi po in heaven. Okay? But there is a heaven, of course. Hindi po yan ang central doctrines or hopes of divine salvation. Ang central hope and doctrine is the resurrection from among the dead. Amen. So, the first resurrection, the resurrection of the royal priesthood. Ito po yung royal priesthood in 1 Peter 2:9. No? Nasabi niya, for you are a royal priesthood. Karaniwan po, pag na-born again ka, sasabihin, you are a royal priesthood. Of course, but kailangan natin pagtrabahuhan ang pagiging royal priesthood natin para maging worthy tayo to be in the royal priesthood. Although,
binigyan na tayo ng authority ng Diyos at nasa atin na. Pero yung mapabilang tayo sa royal priesthood na makakasama sa unang pagbangon sa mga patay, yun ang ating pinagtatrabuhan. Dahil si Apostle Paul mismo, yun yung isang bagay na ginawa niyang hope and goal sa kanyang buhay. Kaya nga, ang sabi na niya, if by any means, kahit sa anong paraan, kumbaga, kahit makipagpatayan pa si Paul, kahit napatayin pa siya, kahit sa anong paraan, that I might attain to the resurrection from among the dead. Amen. Okay. So, ang first resurrection, it will take place after the destruction of the last enemy, which is death. Dahil kapag nag-resurrect ka na, na-destroy na ang death. Amen. Kasi kung hindi ka pa nag-resurrect, you are still dead. Kaya nga, pag nag-resurrect na tayo, that will be the destruction of the last enemy na sinasabi sa 1 Corinthians 15, I think 26. Pakicheck kung 26 or 36. It is the destruction of the enemy, which is the physical death, and ito yung pinakasukdulan. It is the climactic act of our redemption. Ito na yung pinakasukdulan ng ating katubusan. Yun na yung pinakainihintay natin. Yun ang inaasam. Attaining to it, sabi po. Okay, so yung pong ating iniisip na journey through the air, yun nga yung ma-rapture tayo, is not to be compared in importance with our resurrection and should not be emphasized that what is being done today. In our times, I mean. Na hindi po mas nabibigyan emphasis at importansya ang pagtuturo patungkol sa rapture kesa sa resurrection. Kaya ano po nangyari? Nagkaroon ng gulo, naging malabo ang goal ng Christianismo. Kaya it manifests kung ano yung hope mo, kung ano yung goal mo, lilitaw the way you live every day. If you are aiming or attaining for first resurrection, then mababago ang ating buhay. Mababago ang ating mga puso at kasta. Amen. So, alam natin ang patuloy na pag-focus natin on attaining the first resurrection has a direct positive effect on our willingness to press forward in Jesus each day. Kapag alam po natin ang first resurrection nito na inaabot natin, magiging kusa na lahat gagawin natin para kay Kristo. Kasi ayaw mo malugi yung kung anong klaseng bihis, kung anong klaseng resurrection. Kaya kapag kami nangyayari sa atin, oh Lord, yung resurrection life ko, ayaw kong ma-destroy ng tao na to. Ayaw kong malaglag ako. Ayaw kong baka mamaya, pakit instead na babangon ka na bumalik ka. Which is not, of course, hindi naman po ganun ang mangyayari. Kapag talagang isa ka sa ibabangon at ibabangon ka ng Diyos. Amen. No, yung mayroon itong direkta at positibong epekto kung paano tayo lumakad araw-araw. Kapag ang focus natin ay ang first resurrection. Amen. At kung ang ating journey, ang ating focus through yung journey through the air, kapag yun lang ang focus natin na ma-rapture tayo, alam niyo po kung anong nagiging resulta nito? Dahil ang gusto lang natin agawin na tayo ng Diyos is because we want to prevent suffering. Diba? Kapag naghihirap na sila, sana dumating na si Lord. Sure ka ba? Kapag dumating siya, isa ka sa ibabaw mo mula sa mga patay.
Kahit ba naman na dumating na siya kung wala naman tayong katiyakan. Huwag po nating gawing escape from suffering. And just to prevent suffering and to remove us from the danger of Antichrist. Na kung saan nagiging, yun po yung focus ay nagiging, kumbaga, it's extremely harmful for us. Ika nga, na kung saan na yung magiging effect dito sa atin ay walang pag-ahanda. Kasi alam natin, basta tinanggap ko kasi ang katuruan, pag sinabi nila na mararapture lahat ng Kristyano, hintayin mo lang yung pagtunog ng trompeta ng Diyos, tinanggap mo si Jesus, kahit tinanggap mo lang siya ngayon, sasabihin sa'yo, mararapture ka. Hindi po ganun. You need to be deep worthy. Kailangan mapabilang tayo muna sa pagiging karapat-dapat na ibangon muli upang pagkatapos nung after the resurrection, then we will be caught up to meet the Lord in the air. Amen. Kaya, habang naririnig po natin ito, mag-isip-isip na tayo na kung bakit ito yung pinakamahalaga because it will prepare us for the evil days. For these evil days na, kasi nasa evil days na tayo. Kapag hindi po ito na ibiig ang patungkol sa resurrection, we are not preparing ourselves to stand on the evil day. Some people, they are not prepared that there will be days of evil. Kaya, I remember nung, kasi po, karaniwan, lalo na po sa mga nakaraang taon, ay, nung naituro ko po, that was 2010, from the time na nagpasimula po ang isang gawain sa nung God led me to start a fellowship in Canada, the first thing na nailagay ng Diyos sa puso ko na ilagay sa harapan bilang goal ng bawat Kristiyano sa kaligtasan natin ay ang abutin ang kapuspusan ni Kristo. Kaya nga po yung Ephesians 4:13, that we may attain the measure of the stature of the fullness of Christ. Yun po, dahil kapag na-attain natin yun, sigurado tayo sa first resurrection. At nung itinuturo ko po yung mga bagay na sabi ko, from now on, 5 years from now, 10 years from now, itong end time nito, darating, I'm teaching the end times already. I'm teaching about yung mga kahirapan na darating na dapat nating pagandaan. Yung iba po na first time na marinig, why are you teaching that message? Sabi nila sa akin, so hard. Hard sa nila. Kasi puro soft message, ang mga soft messages po karaniwan sa mga iglesia noon. And praise God, I believe now it's changing. Nagkakaroon ng pagbabago. Later do other teachers of the Word of God realize dati, ang mga naririnig ko po noon sa iba, hindi tayo daranas ng kahirapan. But now, we are already in the evil day. Hello? So, napakahirap po kapag hindi na ituro ng tama ang mga doktrina ng resurrection, these doctrines in the Bible about the first resurrection, which is very important than the rapture to be taught. Pagamat kailangan din po ituro ang patungkol sa rapture, and yet, mas importante po na malaman ng tao paano yung klase ng resurrection at kung paano tayo maisama sa first resurrection from among the dead. Amen? Kasi kapag hindi po naituro, that's why ang sabi ni Paul in 1 Peter chapter 4:1, sabi niya, arm yourselves with a mind to suffer. Sanayin niyo sarili niyo. Sabi niya, yamang tinanggap ninyo ang ating Panginoon, sanayin ninyo inyong mga sarili na dumanas ng kahirapan. Na meron po siyang ginamit na word dito sa 1 Peter. Okay, I want to read in 1 Peter
ko lang po yung translation niya sa Amplified Version. Ang sabi niya dito, since Christ, 1 Peter 4, since Christ, though innocent, suffered in His flesh for you, now you also must be a prepared soldier, having the same mindset, for whoever has died in his body is done with sin. So live the rest of your earthly life no longer concerned with human desires, but consumed with what brings pleasure to God. Napakaganda po ng verse 3. For you have already spent enough time doing what unbelievers love to do, living in debauchery, sensuality, partying, drunkenness, wild drinking parties, and the worship of demons. Imagine, ito yung dating buhay ninyo, ang sabi ni Paul, subalit ngayon, maging, kumbaga, sabi niya, prepare yourself as a soldier. Arm yourself to suffer. Kasi ang soldier, I believe sa training pa lang, mahirap na. They suffer during the training. At pagharapan nila sa totoong labanan, they still suffer. No? Kaya, sanayin natin. Ang sabi nga ni Paul na dapat, ito yung Tagalog, dapat maging handang magtiis sapagkat ang nagtitiis na ng hirap sa buhay nito ay tumatalikod na sa kasalanan. Sa tuwing nagtitiis tayo, yung ating laman, namamatay tayo sa laman. Yung pagtitiis, hindi po yung walang makain, walang pera, may sakit, no. Ang pagtitiis, tinitiis mo na hindi pagbigyan ang ating laman para hindi tayo magkasala. Patayin ang ating laman. No? Hallelujah. So, we have to arm ourselves with a mind to suffer. Kasi po, hindi natin masasabi. Some people, even though they profess to be Christians, in this evil day, they may forsake our Lord Jesus Christ during persecutions and moral horrors which is at hand. Alam natin, nandito na ang moral horrors. Nandito na rin ang pag-persecute sa maraming mga Christian. People who are not being armed to suffer, they may turn away from them. Kaya kung dumaranas po kayo, mga magulang, sanayin niyo yung mga anak. Huwag kayong maawa lang, ay, kawawa naman ang anak ko, ako na lang ang gagawa. Let them learn. Matuto sila. Kung nagkamali sila, let them learn from their mistakes too. Huwag nyo lang itulak sa pagkakasala. Kung nahihirapan sila sa ginagawa nila, kung may mga bagay na mahirap, let them learn from that. Huwag agad-agad ikaw ang gagawa. Hindi ba kasi, ayaw ko maranasan ng anak ko, maranasan ko, ang mga prinsipyo. Kaya lahat ng gusto, yung hindi naranasan, nung wala sila, nung hindi pa ganito yung buhay nila ngayon, yung hindi naranasan, ipaparanas sa mga anak, which is wrong. Hindi yun dapat maging prinsipyo. Parang binabago yung destiny ng bata. Yung naranasan, sasabihin ng isang magulang, yung naranasan kong hirap, hindi ko pwedeng maranasan nila. So ikaw lahat umaapo. Or gusto ko, ma-enjoy nila yung hindi. Let them also suffer. Ano yung pandamanan na hindi naibigay yung gusto nila? Ano yung pandamanan at one time, huwag muna nilang kainin yung gusto nilang makain na palagi na lang na gano'n. Hello? Kahit yun, mga simpleng bagay. Kasi para maramdaman nila, yung mga tao, halos walang makain ngayon. Magkaroon sila ng puso para sa ibang mga tao. Teach them. Dahil alam natin kung anong mga araw ang kinaharap natin ngayon. At hindi po yung Kristyano tayo, nagiging kampante na lang tayo. Sabi nga,
train our child in the way he should go. And when he's old, he will not depart from it. I believe yung mga bata o kabataan na dumanas ng mas matinding hirap, na kahit bata pa lang, marami na silang mga pinagdadaan ng hirap, sila po yung mga mas mabibigay. Sila yung mas mabibigay kesa sa walang nakapagdaanan. And they don't know reality. Teach your children about the reality of life. Na may hindi puro saya, hindi puro sagana, hindi puro ginhawa, meron ding paghihirap. Natanggihan yung mga bagay na hindi naman kailangan. Hello? Ano po ba? Kasama pa rin kayo? Do you still love Jesus? Do you still want to follow Jesus? Hello? Kasi pag medyo mabagal na, ito na naman tayo sa kahirapan. Kaya maganit, ha? So we are not aiming for the rapture, to be caught up, to meet the Lord in the air, to escape the Antichrist. Hindi po yun ang ating layunin, to escape. No. Yung to escape Antichrist and tribulation. Dahil kahit nandito ka sa tribulation, kahit nandito ka man, kung nabago na yung katawan mo, wala na bisa ang kamatayan sa'yo. Kung sakali papuntahin ka pa ni Lord during tribulation, after na kinuha ka. No? Because your body is no longer subject to them. Kasi once na nag-resurrect ka, that has been destroyed in you. Amen? So, we want to make sure that everyone, po na ang bawat isa ay maunawaan nila kung ano yung position na pinangahawakan, yung tinuturo mula sa Bible. It's from the Bible. Let's deal with it. Hindi po ito mula sa akin. It's from the Bible, so we know where we are, what position are we holding in the Bible. Why we believe about the issue of the first resurrection and the literal application of millennial reign of Christ. Meron po literal application of millennial reign of Christ. Mangyayari po yun for 1,000 years. We believe that the Lord is literally going to return. Amen. We have to believe that. We have to believe that the Lord Jesus, our Lord Jesus, is going to return. Babalik siya. At naniniwala tayo, there is an order of events. No? There is an order of events that are clearly depicted in the epistle of Paul and John in Revelation. No? Sa mga epistles ni Paul and John that will help us understand these events as they unfold. Abang unti-unti na po itong unfold, what is unfold? Nagyahayag, no? Unti-unti na itong nabubuksan. Nagkakaroon na tayo ng kaliwanagan dahil yung mga order of events, makikita po natin mangyayari na. Yung nasulat sa 1 Thessalonians chapter 4, yung nasulat sa 1 Corinthians 15, at ang ating Panginoong Jesucristo mismo na nagsalita patungkol sa resurrection and the end of the age, yung binasa natin kanina sa Luke 20. The end of the age and the first resurrection. Those that are worthy to attain. It is an object of our pursuit. Amen. Ito yung po yung pinaka-object ng ating pursuit, to be found worthy. Nawa, yan ang maging prayer natin. May we pray that the Lord Jesus will help us to be worthy to attain to the first resurrection from the dead, or the age to come, and the age to come. Yan ang panalangin natin. Kung meron man po tayong dapat ipanalangin, to be made worthy to attain the first resurrection and the age to come, the millennial age. Amen?
si Jesus mismo, sinabi nito, it is marked by resurrection. So, naniniwala po tayo. Do you believe the first resurrection of the dead? Amen. So, if you believe it, you must attain to it. Make this your prayer and go in your walk with God. Okay? Kasi naniniwala tayo sa pagbalik ng ating Panginoon. We believe in the return of our Lord Jesus Christ dahil sabi niya, nung siya umakyat, tapos may mga na yung mga iniwan ng ating Panginoon ng mga alagad niya. In Acts 1:11, let's read Acts 1:11. Okay, ang sabi po niya dito, Acts 1:11. Kaya, sabi nila, okay, dahil si Jesus, nakita nila din, Jesus ascended, umakyat si Jesus, umakyat na si Jesus, nung siya'y papaakyat na rin, para bumalik sa Ama, sa verse 10, habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y iniaakyat. So, totoo ito, this is the scenario na nangyari after na mag-resurrect si Jesus and after na nag-stay na siya at nung tapos na yung kanyang stay, habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y iniaakyat, may dalawang lalaking nakaputi na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayong mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik gaya ng nakita ninyong pag-akyat niya. As he ascended, so he will return. Amen. So nangyari na po yung umakyat siya, but that's why what we believe now is the coming of the Lord to return. His return, I mean, yung pagdating niya, His return. And, alam niyo, yun nga po, nung kinuha na, at tayo din, na kapag nagkaroon na ng resurrection of the dead, from the dead, then, there will be the translation of the same. Aagawin na tayo. And then, Revelation 19, sabi ko sa inyo, basahin nyo pag uuwi nyo sa bahay. Revelation 19, marriage union that will take place. Magkakaroon po ng marriage union. Those that have resurrected bodies, not the bodies that we have now, those that have resurrected bodies, na nag-resurrect tayo, ay glorified into glorified bodies, and we will sit at the dining table with the Lord because it is the marriage supper of the Lamb. And we have a resurrected body, a glorious body, not the one that we have now. So there will be resurrection, then the return of the Lord Jesus in Revelation chapter 19 to deal with the Antichrist. And then after that event, He will set His feet on the Mount of Olives. Deal with the Antichrist. He will bind Satan for 1,000 years. And then the Lord Jesus will reign on the earth for 1,000 literally years. Hindi po ito allegory lamang or illustration lamang. It is literal. No? According to our fundamental eschatology, studies of the last events. Amen. So the resurrection of the dead is the focal point. The issue of the first
first resurrection is the most important goal and hope of our Christian redemption. Dahil ang sabi niya, Revelation 20, blessed and holy are those who are included or partakers of the first resurrection. Amen? Hallelujah. So, what are we waiting for today? It's our resurrection. Not just the rapture, but our resurrection. Sabi kong lahat ngayon. Hallelujah. Oba Shagabaratanda. Hallelujah. What a glorious day it will be for us, O God. It's a glorious day na aming inakasama ng panahon na yun. Ang aming pinakahihintay, ang pinakadakila, ang pinakasukdulan ng aming kaligtasan. Ang kami, O Diyos, ay makasama sa unang pagbangon mula sa mga patay. Bagaman sa ngayon ng katawang ito, ng katawang lupa, we are in this body of sin, but we know and we believe na habang kami po ay nagtutumulin, nagsusupikap, na abutin ang bagay nito, ikaw pa rin ang tumutulong sa amin. Tumutulong, nagpapalakas, nagbibigay pag-asa na huwag kami pumitaw. Manatili kami. Bagamat maraming pagtitiis, maraming kabigatian na mararanasan sa mundo ito, iba't ibang klase ng pagsubok. And yet, Lord, we will keep our focus on the day of resurrection. Dahil alam namin, Panginoon, na darating ang araw na yun. Ikaw ang Diyos na nagsabi kung paano ikaw ay umakyat muli sa langit. Ganun din po na kami aakyat sa langit. Subalit, nais muna po namin maranasan ang pagkabuhay na uli mula sa mga patay. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Focus on the Lord. Focus on His goodness. Focus on His holiness. Hallelujah. Praises, Lord.
You are worthy, worthy, worthy. Only you is worthy, O God. Holy, holy, holy. Malabat na ako, Diyos. Natanggapin mo lahat ng papuri. Patuloy ang aming pasasalamat. Pagamat hindi man namin kaya mailarawan sa isip at puso namin ang ihanda mo para sa amin. Lalo tigit ang kami, O Diyos, ay gawin mong karapat-dapat na makasama sa unang pagbangon mula sa mga patay. Ngayon pa lamang hindi na po namin kayang ilagay sa aming isip. Napakalawak ng bagay nito na hindi kayang maunawaan pa ng aming isip. Subalit, nagsusumikap kami, O Diyos. Katulad na po ng sinabi ni Apostol Pablo, "If by any means I might attain to the resurrection from among the dead." Nawa, O Diyos, bawat isa sa amin, ito ang siyang aming abutin at patuloy na maging focus ng aming pang-araw-araw na paglakad sa mundo. To be worthy of the first resurrection. Salamat sa binigay mong pagkakataon na ito nga po ay ipinabatid mo sa amin. Panginoon, ginawa ko po ang lahat ng aking makakaya na gawin upang may turo ang bagay nito. Na ang dalangin ko will give them clarity and conviction also. Upang sa ganoon, kung ano man ang mga bagay na dapat ayusin. Ngayon pa lamang, O Diyos, ayusin na namin ang aming sarili sa iyo. Magipagkasundo kayo kami sa iyo. Na kami patuloy na magipagkasundo sa aming buong personalidad sa pagkatao ni Kristo. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, dahil alam namin ito ang magdadala sa amin sa unang pagbangon mula sa mga patay. Lord, dumating ka nawa. Maranatha. Come, Lord Jesus. Come, Lord Jesus. Salamat po. Hallelujah. All the glory, praise, and thanksgiving belongs to you. Walang iba kundi para sa iyo. Lahat ng ito ay aming patuloy na ibinabalik ang lahat ng papuri sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen.